ito na nga, dun sa ating mga estudyante kasi hindi na sila takot sa amin, no? Dati titigan mo lang yung mga estudyante, matatakot na yun, pero ngayon, ang hirap po talaga disiplinahin ng mga student natin. Wala pang isang buwan mula nang magbalik eskwela ang mga bata. Nagkaroon na agad ng iba't ibang issue ng karahasan sa loob ng mga paaralan. Kamakailan lamang ang pananaksak ng isang estudyante sa Cavite at ang pinakahuli ay ang nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers at Teachers Dignity Coalition, bagamat iba't ibang faktor ang pupwedeng tingnang rason kung bakit nangyari ang mga insidente ng karahasan, napapanahon na ring repasuhin ang mga polisiyang pumipigil sa mga guro na tuluyang disiplinahin ang kanilang mga estudyante. Nawawala na yung karapatan, no, sabihin na natin gano'n, no, ng mga teacher na magdisiplina. Dahil pinagbabawal halos lahat ng anyo, halos lahat ng pamamaraan ng pangdidisiplina ay maaaring makategora, no, bilang pang-aabuso. At pag gano'n, natatakot yung mga teacher, syempre, di ba? Pwede siyang makasuhan ng kasong kriminal o kasong administratibo. Ayon sa grupo, matagal na nilang panawagan na ayusin ang umiiral na Child Protection Policy ng Department of Education na may zero tolerance sa lahat ng itinuturing na pang-aabuso, karahasan, diskriminasyon, eksploitasyon, bullying at iba pang gawaing maaaring makasama sa mga estudyante habang nasa paaralan. Amyendahan na rin nila ang Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Paliwanag ng Teachers Dignity Coalition, hindi ibig sabihin nito na hindi sila pabor sa mga umiiral na batas para protektahan ng mga bata, kundi nais lamang nila na kilalanin ang papel ng mga guro na sumaway o dumisiplina sa mga estudyante habang nasa loob ng paaralan. Ang malaking problema dyan, kahit pa nga, no, sabihin natin na manggulo yung bata, no, nagkaroon ng mga disorderly behavior and everything, no, yung teacher ay mawawalan na ng otoridad, no, para siya disiplinahin. No, yun po yung isang nakikita namin problema. Nilinaw rin ng mga ito na bukod sa mga polisiya, dapat ring tingnan ang impluwensya ng pamilya, pakikisalamuha sa kapwa at exposure sa social media na nakakaapekto ngayon sa mga kabataan. Binanggit rin ng Alliance of Concerned Teachers na dapat magkaroon ng sapat na guidance counselors sa bawat paaralan sa bansa at ipasa na rin ang Teachers Protection Act na anilay magbibigay ng sapat na proteksyon at otoridad sa mga guro sa pagganap ng kanilang tungkulin sa loob ng mga paaralan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.